Ibinunyag ni Pangulong Marcos ang pangalan ng mga kontraktor ng malalaking flood control project sa bansa na posibleng sangkot sa anomalya at korupsyon. Sinabi ng Pangulo na nagsisimula pa lamang sila sa investigasyon upang matukoy ang punot dulo sa mga palpak at ghost flood control projects. Dahil dito hinikayat niya ang publiko na magpadala ng video o larawan ng mga palpak na proyekto sa kani-kaninang mga lugar. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na nagbanggaan ang barko ng China Coast Guard at markong pandigma ng People's Liberation Army sa silangang bahagi ng Bajo de Masinloc. Ito'y habang sinusundan at tila tinatakot ng dalawang mga barko ng China ang barko ng Coast Guard kahapon ng umaga. Balitang Express. Balitang Express. Senator Soto at Senate President Cheese Escudero nagsagutan sa usapin ng charter change. Pagbabago sa konstitusyon, binuhay kasi ni Soto. Ang sabi ni Escudero, ang dating problema na dapat nilang aksyonan, ayan ka na naman. San Miguel Corporation Chairman Ramon Ang pinasalamatan ni Pangulong Marcos sa alok nito na tulong para sa problema ng baha sa Manila ay masolusyonan. Oil price rollback. Ipinatupad na ng mga gas station kaninang alas 6 ng umaga. Pero sabi ng ilang mga kumpanya ng langis, di muna kasi ang supply nila binili sa lumang at mas mahal na presyo. Investigasyon ng Senado sa talamak na online gambling sa bansa. Sinimulan na sa August o sisimulan ito sa August 14. Mga sangkot na opisyal ng pamahalaan at mga pulis kinakabahan na daw ayon sa isang senador. Catholic Bishops Conference of the Philippines humiling sa pamahalaan na tugunan ang anilay education crisis sa mga batang pansot o pandak at malnourished na mga batang mag-aaral. Pagbaba ng bilang ng mga slow learners o struggling readers, ipinagmayabang ng DepEd. Mula sa 51,000 na mga slow readers, ngayon nasa 1,800 na lang sila. Sa ilalim ng DepEd Learning Recovery Program at ang Bawat Bata Makabasa Program.